Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento. Building Apartment. Ayon sa ilang mga paniniwala, kapag namatay ang isang tao ay kukunin na sila ng puting liwanag papunta sa dapat nilang patunguhan. Kapag hindi sumama o pumasok ang isang kaluluwa sa puting liwanag sa loob ng 40 araw ay magiging kaluluwang ligaw na sila. Ang itinuturing na kaluluwang ligaw ay mga hindi matanggap ang pagkamatay nila. Mga namatay na hindi pa tapos ang layunin dito sa mundo. Mga kaluluwang naghahanap ng hustisya at mga namatay na ayaw iwan ang mga mahal nila sa buhay. Ang kwentong matutunghayan natin ngayon ay tungkol sa kaluluwang hindi pa matahimik. Alamin natin kung bakit. Habang tinatapos ni Argos ang paglilinis sa kanyang silid, ay tiyempo na nakarinig siya ng ilang beses na katok mula sa main entrance ng apartment na kanyang nilipatan. Malapit na sana ang bintana para buksan ang pinto nang biglang sumagi sa kanyang isipan ang ilan sa mga bilin ng landlady na tinatawag ng mga taga roon na Mami Dion. Kapag mayroong kumatok, ugaliin niyo muna ng silipin sa door eye at tanungin kung sino. Huwag ka agad bukas ng pinto. Maraming masasamang loob ngayon. Alam mo namang wala tayong gwardiya dito sa apartment building, kaya dapat maging maingat tayo. Huwag pakampante. Kahit na maskulado at lalaki ka, ha? Umalingaw-ngaw sa isipan ng binata ang matinis na tinig ng matandang ginang. Napahinto si Argus at nanatiling nakatayo ilang metro mula sa nakasarang pinto. Pagkadaka ay napalingon siya sa orasang nasa ibabaw ng 43 inches niyang TV na nabili niya lang din sa murang halaga matapos kumita sa kanyang sideline. Doon ay nakita niya na eksaktong 11:11 na ng hating gabi. Sinong kakatok ng ganitong oras? Tanong niya sa sarili na tila nagtataka. Maya-maya pa ay tumigil ang mga pagkatok. Pagkatapos noon, ay nakarinig siya ng mga yabag na nagtatakbuhan palayo kasabay ng tawanan ng iilang kabataan. Napasimangot si Argus dahil doon. Ang lakas mag-trip ng mga batang yun Aniya sa sarili saka lumapit sa pinto at sinilip ang mga ito sa door eye. Hindi na niya naabutan kahit ang mga anino kung sino mang mga nagtitrip ng ganoong oras. Ayon din kasi kay Mami Dion ay may mga kabataan nga raw na nakatira roon na mahilig mangulit at manggulo. Hindi lang mapaalis ng ginang sapagkat ang mga kabataang yon ay mga apo niya, anak ng panganay niyang nasa ibang bansa. Ang apartment building na tinutuluyan ni Argus na mayroong 7 palapag, ang ikapito ang pinaka nasa rooftop ng nasabing gusali. Bawat palapag ay mayroong 6 na silid, maliban sa ika-5 palapag, kung saan siya nakapwesto. 5 lang kasi ang silid doon at ayon kay Mami Dion ay isa lang ang kapitbahay niya. Madalang pang magpakita pero palagi namang advance kapag nagbabayad ng upa. Sa ika-6 na palapag naman nakatira ang mga makukulit na apo ni Mami Dion. Wala ring nakatira roon maliban sa mga yon at kung minsan doon din natutulog ang landlady kapag araw na ng singilan sa pagpaupa. Maayos naman ang nasabing apartment building sapagkat nakasunod ito sa standard ng isang gusali. May mga fire extinguisher sa bawat sulok at palapag ng gusali. May fire exit din na bihirang gamitin. Makapag-yosi nga muna. Wika niya sa sarili matapos maalala na mayroon nga palang fire exit ang nasabing building. Dahil halos patapos na rin naman sa paglilinis ng kwarto, kinuha niya muna ang natitirang sigarilyo kasama ang lighter at pagkatapos ay lumabas na siya ng apartment room. Naglakad siya ng ilang hakbang papunta sa fire exit pero napahinto rin kaagad dahil nakita niya na sobrang dilim sa banda roon. Dilim naman? Sige, sa rooftop na nga lang ako magyoyosi. Bulong niya sa sarili saka tumalikod at naglakad na paakyat papunta sa rooftop. Pagdaan niya sa ika-6 na palapag, ay nakita niya ang pinto ng isang silid sa pinakadulo na nakabukas.
Dinig na dinig ang ingay ng mga apo ng landlady habang nakakasiyahan at nag-iinuman. Titigas na mga yun porque apo ng may-ari. Banas niyang bigkas sa sarili saka nagpatuloy sa pag-akyat sa hagdanan hanggang sa paglabas niya'y bumungad ang maaliwalas na kapaligiran. Napaangat kamay si Argus nang maramdaman ang dampi ng hangin sa kanyang balat. Pagkuway tumanaw siya sa kalangitan. Nakita niya ang maraming bituin na nagniningning, kaya napangiti na naman siya. Sana, aniya, bago sindihan ang sigarilyo at simulang hititin. Pumesto siya sa pinakadulo at tinanaw ang iba pang malalaking gusali na ilang kilometro ang layo sa kinaroroonan niya. Tahimik niyang minasdan ng nagliliwanag na gabi sa buong syudad habang patuloy na inuupos ang sigarilyo. Muling inalala ng binata ang dahilan ng biglaan niyang paglipat. Nagkaroon kasi ng hindi inaasahang pangyayari sa pagitan nila ng anak ng landlord ng dati niyang inuupahang building apartment. Balak na rin sanang bumalik ng binata sa kanilang probinsya, kaya lang ay kailangan pa niyang tapusin ang natitirang semester. Plano na rin ni Argus na sa probinsya ituloy ang pag-aaral dahil ngayong darating na semester ay mahihirapan na siyang makapag-enroll sapagkat malaki na ang bayarin. Hindi na kasi naaprubahan ang pag-a-apply niya ng student assistance dahil sa nangyari sa pagitan niya at ng anak ng landlord sa dating tinutuluyang apartment. Inireport kasi siya ng landlord sa paaralan at kumalat din ang balita sa buong campus kaya nahihiya na rin talaga ang binata. Ay, nako. Napailing siya bago muling humitit ng sigarilyo. Bakit ko ba kasi pinatulan yung isang yun Wala sa sarili niyang bigkas. Nagkaroon kasi sila ng relasyon ng anak ng landlord at nalaman yon dahilan para mapalaya siya. Minor de edad pa kasi ang babaeng si Livia. 14 na taong gulang ito, habang siya ay 21 na. Mabuti na lamang din ay hindi siya inireklamo ng child abuse dahil nakiusap na lang siya na lilipat ng uupahan at nangakong hindi na makikipagkita sa dalagita. Buti na lang din, hindi ako dinimanda. Napahawak siya sa dibdib habang iniisip ang mga mangyayari kung sakaling idinimanda siya ng landlord. Sigurado kasing makukulong siya. Hindi na ito mauulit. Lesson learned. Muli siyang humitit ng sigarilyo at pagkatapos ay tiningnan ito. Nang mapansin niyang paubos na, ay hinitit niya ang huling buga. Pipitikin na sana to ng binata nang mayroong lumapit. Kuya, huwag mo munang itapon, pasindi muna. Napalingon si Argus at laking gulat niya dahil isang magandang dalaga ang kanyang nasilaya. Nang mga sandaling yon, ay parabang tumigil ang paggalaw ng mundo para sa binata. Kakaiba kasi ang hatid na ganda ng kanyang kaharap sa mga oras na yon. Iba ang ganda nito sa lahat ng mga babaeng nakita niya. Maiksi ang itim na itim nitong buhok na pantay sa baba. Nangungusap ang mga mata. Matangos ang ilong. Balingkinitan at kasing tangkad ng binata. Medyo maputla lang ang balat gayunpaman ay hindi naman ito nakabawas sa angkin nitong ganda. Kasasabi mo lang, hindi na mauulit. Ay, naku talaga, Argus. Sa wata ng isipan niya na tila natauhan sa mga pangyayari. Nang may masmasan ay iniabot niya ang natitirang hipak ng sigarilyong hawak. Ngumiti naman ng dalaga kaya mas lalong nabighani si Argus. Love at first sight ba ito? Ito na ba yun? Tanong ng isipan niya na sinaway niya rin kaagad. Ay, naku Argus, yan ka na naman Biro lang, hindi ako nagsisigarilyo, kuya. Nangingiting sambit ng magandang dilag. Kuya? Tila nawasa kaagad ang puso ng binata. Kuya Zone kaagad? Ouch! Bulong pa niya sa kanyang isipan. Seryosong-seryoso ka kasi masyado Pagkuha na tumanaw din ng binibini sa mga gusali sa hindi kalayuan. Bago ka lang dito, no? Tumangutango naman si Argus at pagkatapos ay tuluyan niya ng pinitik pa ibaba ang sigarilyo saka ito pinitpit ng kaliwang paa. Oo. Sa 5th floor ako. Ikaw ba?
Hindi siya sinagot ng magandang babae. Tumalikod na lang ito at naglakad papunta sa lagusan papasok sa loob. Nang nasa harapan na ng pintuan ay muli itong humarap kay Argus. Kita na lang tayo ulit. Pagkatapos ay bumaba na ito ng hagdan. Tila naistatwa naman si Argus habang pinagmamasdan ang magandang dalaga at nang mawala na ito sa kanyang paningin ay sakalang siya parang nahimasmasan. Awit! Aniya na tinapik-tapik ang ulo. Ang ganda naman nun. Anong floor kaya siya? Anong apartment room? At anong pangalan? Ay nako, matanong nga kay Mami Dion. Parang na-excite niyang sabi sa sarili. Pagkatapos ng mga sinabing yon, ay pasimple niyang sinundan ng dalaga kaya lang ay hindi na niya ito naabutan pa. Dahil doon ay dumiretso na lang siya pabalik sa kanyang apartment room para tapusin ang naiwang gawain. Nang nasa kwarto na, ipinagpatuloy na niya ang ginagawa hanggang sa makaramdam siya ng gutom. Nagtungo muna siya sa kusina at nang makitang wala ng stock ng pagkain ay napakunot noo si Argus. Dapat pala bumili na ako kanina. Padabog niyang bigkas at pagkalaon ay bumalik siya sa kwarto para saglit na magbihis. Kinuha na rin niya ang pitaka at pagkuhan ay lumabas na ng apartment. Ilang minuto mula sa building apartment ay narating ni Argus ang pinakamalapit na convenience store. Mabuti na lang din talaga dahil 24 oras na bukas ang nasabing convenience store. Bumili ang binata ng siopaw, cheese dog, tasty at iba pang kakailanganin niya sa bagong tinutuluyan. Nang masiguro na okay na ang mga bibilhin, ay kaagad nagtungo ang binata sa counter para magbayad. Matapos makapagbayad at makuha ang mga pinamili, ay bumalik na siya sa building apartment. Nang malapit na'y napatingin siya sa kabuuan ng gusali at pinagmasdan nitong maigi. Saan ka kaya nakatira dyan? Tanong niya sa sarili na ang tinutukoy ay ang magandang dalagang kausap kanina sa rooftop. Makikilala rin kita. Soon. Pagkasabi niyang yon, ay nagtuloy-tuloy na siya sa pagpasok papunta sa loob ng building apartment. Kagad kinain ni Argus sa mga pinamiling pagkain at pagkatapos ay nagpahinga na rin siya kaya ng pagsapit ng madaling araw ay makailang beses niya na namang narinig ang paulit-ulit na katok. At kahit naiinis, ay hindi na lang niya ito pinansin. Sinarado na lang ng binata ang pinto ng kwarto para hindi madinig ang mga katok. Takbuhan at mahihinang tawanan sa labas ng kanyang inuupahan. Itinakip na rin niya ang unan sa tenga para mas makatulog ng maayos. Kinabukasan, dahil wala pa rin pasok, kaya nagpa siya munang gawin ng binata ang kung ano pang dapat niyang gawin. Pagkatapos uminom ng kape at mag-almusal ng tinapay na kasama sa binili niya kagabi sa convenience store, ay sinimulan niya ng isalansa ng mga labahin niya. Ipalaundry ko na lang kaya to. Tanong niya sa sarili habang nakatingin sa mga labahan. Laban ko na nga lang. Wala naman akong gagawin at pupuntahan ngayon eh. Halos kalahati ng araw ang inilaan ni Argus sa paglalaba. Nang matapos na'y umakyat kaagad siya sa rooftop para isampay ang mga ito. Mayroon kasing area sa rooftop ng apartment building ng sampayan. Naka-booth style din ang mga ito at may grills. Designated na ito base sa numero ng apartment room kaya naman safe ang mga damit kahit iwanan. Pagsapit ng hapon, dahil malinis naman na ang buong bahay kaya nanood na muna siya ng palabas hanggang sa makatulog sa may sala. Pasado 6:00 ng gabi nang magising siya dahil sa mayroon na namang kumakatok. Sa gulat ay napabalikwas siya ng bangon at direktang napatingin sa nakasarang pinto. Dali-dali siyang lumapit doon at sumilip sa door eye pero katulad kagabi ay wala na naman siyang naabutan. Sumusobra na itong mga apo ni Mami Dion ah. Hindi na nakakatuwa ah. Anas niya sa sarili na bumalik na sa sofa at kinuha ang kanyang cellphone. Kaagad niyang tinawagan ng landlady para i-report ang nangyayari. Hello po. Magandang gabi Mami Dion. Iko-concern ko lang po sana yung makukulit sana ng mga apo nyo. Kung pwedeng pakisabihan na huwag silang katok ng katok sa akin.
Nagulat po ako ngayon eh. Naalimpungatan sa lakas ng katok nila. Ngayon lang po. Halos hindi na natapos ni Argus ang sinasabi dahil sa mga sinabi ng ginang mula sa kabilang linya. Sigurado ka ba? Nandito ngayon ang mga apo ko sa bahay namin. Birthday kasi ng mama nila kaya naganda kami rito sa bahay. Baka naman guni-guni mo lang yon. Habang nagsasalita ang ginang ay biglang napatingin si Argus sa pinto na punong-puno ng pagtataka. Kaya hindi na niya halos naintindihan ang iba pang sinabi ng landlady mula sa kabilang linya. Ayaw mang mag-isip ng hindi maganda ng binata pero kinukutuban siya ng mga oras na yon. Sige na, baba ko na muna ha. May concern ka pa ba? I-text mo na lang kasi medyo maingay kasi rito sa bahay ngayon eh dahil nagvi-video okay mga apo ko. Opo, sige po. Pasensya na po at salamat po. Nang maibaba na ang cellphone ay napabuntong hininga ng malalim si Argus bago tumayo at magtungo sa kusina. Ay, gutom lang siguro to. Sa kanya tinignan ng isang cabinet sa taas ng lavatory. Nang makita niyang may cup noodles pa siyang natitira, ay dali-dali niya itong kinuha. Kasunod noon ay kinuha niya rin ng electric kettle at nilamnan ito ng tubig sa lababo bago isaksak upang pakuluan. Habang hinihintay kumulo ang tubig ay muli siyang napatanaw sa nakasarang pinto na kita mula sa pwesto niya. Napaisip na naman ng binata pagkalaon. Sila rin kaya yung kumakatok kagabi? Pati kaninang madaling araw? Tanong niya sa sarili. Sila nga yun. Nakita ko pa sila kagabi na nagiinuman dun sa room nila eh. Pangungumbinsi pa niya habang napapahima sa baba. Pagkuwan ay unti-unting nabuo sa isipan niya ang ilang kakatuwang bagay dahilan para magtaasan ng kanyang balahibo. Dalawa lang kaming nangungupahan dito sa 5th floor. Nung kapitbahay ko rin sa dulo na minsanan para magpakita sabi ni Mami Dion. Natigilan siyang bigla at tila nanlaki ang mga mata matapos maisip ang isang kababalaghan. Mamaya, nasa haunted floor ako ah. Kabado niyang bigkas, kasunod ng pagkulo ng tubig sa electric kettle. Kagad niyang tinanggal sa saksakan ng electric kettle at sinalin sa cup noodles ang mainit na tubig saka saglit na naghintay. Nagsandok na rin siya ng natirang kanin kaninang tanghali para mas mabigat ang kanyang hapunan. Tipid-tipid muna, Argus. Wika niya sa sarili habang kumakain. Matapos makapaghapunan ay napahawak sa tiyan ng binata. Pagkadaka ay nagtungo siya sa kwarto para kunin ng sigarilyo at lighter kasama ang cellphone at susi ng inuupahang silid. Dali-dali siyang lumabas dahil pupunta siya sa rooftop para magyosi at kunin na rin ang mga sinampay kanina. Paglak ng pinto ay luminga-linga siya sa paligid. Napakatahimik kasi ng floor kaya medyo kinilabutan siya. Para maiwasan ang takot ay naglakad na kaagad ang binata sa hagdan. Nang marating naman niya ang 6th floor ay mas lalo siyang kinilabutan. Ang dilim kasi roon na kahit ang hallway ay walang kailaw-ilaw. Ano ba naman to? Hindi man lang iniwang bukas ng mga apo ni Mami Dion yung ilaw dito. Ang dilim-dilim. Ginamit niya ang flashlight ng cellphone at saka nagtuloy-tuloy papunta sa rooftop. Nakahinga siya ng maluwag nang nasa rooftop na siya dahil bukod sa mahangin ay maliwanag na rin sa banda roon. Nagtungo siya ulit sa pinwestuhan kagabi at doon niya sinindihan ng sigarilyo. Dosi nga muna ako bago kukunin yung mga sinampay. Aniya na tila kinakausap ang sarili. Ilang saglit pa habang seryosong tinatanaw ang mga building na ilang kilometro ang layo sa kinaroroonan ay may mga kabataang nagdatingan, dahilan para mapalingon si Argus sa mga ito. Pamilyar sa kanya ang mga kabataan dahil nakasabay na niya ito minsan sa baba ng building. Mga bugoy sa 3rd floor. Bulong niya bago humithit ng sigarilyo. May dalang pagkain at alak ang 5 kabataan. 3 lalaki at 2 babae. Pumesto ang mga ito sa hindi kalayuan sa kanya kaya naman napakamot ulo si Argus dahil naantala ang kanyang katahimikan ng mga oras na yon. Naol, shot-shot lang. Anas ng isip niya pagkalaon at pagkatapos ay muli siyang tumanaw sa malayo para magmuni-muni.
Mayroon na naman kasing naalala si Argus tungkol sa nakalipas. Sa dati niyang inuupahang building na malapit sa kanilang universidad. Madalas din kasi silang nag-iinom ni Livia noon kapag galing sa eskwela, lalo na kapag tapos ng exam. At sa tuwing nalalasing sila, ay nauuwi ang lahat sa pagtatalik. Nang maalala yun ng binata, ay natapik na naman niya ang noo dahil sa pagsisisi na alam niyang huli na. Ha? Mabuti na lang talaga, hindi ako pinakulong. Anas na naman ang isip niya, sabay hit-hit ng sigarilyo hanggang sa mapansin niyang paubos na pala ito. 2 beses pa siyang humitit bago niya pitikin at tapakan ang sigarilyo. Nang paalis na siya para kunin ang mga sinampay sa kabilang side ng rooftop, ay lumapit sa kanya ang isa sa mga babaeng estudyante na nag-iinom doon. Inalok siya nito ng alak pero tinanggihan naman niya, kaya lang ay mapilit ang dalagita dahil ayaw niyang mapahiya sa mga kasama. Para lang matapos na rin ang lahat, ay kinuha na ni Argus ang baso at saka mabilis na nilagok ang alak. Sa pagmamadali, ay inilapag niya saglit ang cellphone sa makapal na barikado para mabilis na mainom ang alak. Nang matapos na ay inabot niya na kagad ang baso sa dalagita. Thank you ah. Nagmamadali siyang maglakad palayo sapagkat iniiwasan niya ring makipag-interaksyon sa dalagita. Mukha rin kasi itong bata pa at ayaw niyang madagdagan ng kasalanan. Lord, please, bakit ang daming temptation? Sigaw ng isip niya habang papunta sa area ng sampayan. Mabuti na lang ay hindi na rin nangulit pa ang babae dahil kung magkataon ay baka mapasama pa siya sa mga nag-iinuman. Kilala kasi ng binata ang sarili at aminadong marupok siya sa babae pag yun na ang usapan. Lumaki kasi siya sa probinsya na ganitong bagay ang nakagisnan. Ang magulang niya ay may karanasan sa prostitution at maraming beses niyang naaktuhan ito na nakikipagsiping sa iba't ibang lalaki ang kanyang ina. Nakasanayan niya ang ganung buhay kaya nadala niya ito hanggang sa hindi na rin namalayan ni Argus na nakahiligan niya na rin habang lumalaki siya at nagkakaisip. Matapos maalala mga yon, ay kita sa mukha niya ang panlulumo. Ayaw niya na rin kasi talagang maalala pa ang ganoong klase ng buhay kaya sinisikap niya ring hanggang maaari na makapagtapos ng pag-aaral. Sapagkat ayaw niyang matulad sa kanyang ina. Gusto ni Argus ang buhay na may pagmamalaki niya sa mga tao. Ang lalim na naman ang iniisip mo. Napalingon siya sa likuran matapos madinig ang pamilyar na boses. Nang makita ni Argus ang magandang babae na nakausap niya kahapon, ay saglit siyang natigilan sa ginagawang pagkuha ng mga sinampay. Ay, ikaw pala yan. Tugon ng binata. Bigla-bigla ka namang nasulpot sa kung saan-saan eh. Para ka multo. Tumawa siya ng pilit. Kumukuha ka rin ba ng sampayin? Tanong niya bago magpatuloy sa ginagawa. Ngumiti ang binibini kaya lalong nabighani ang binata. Tapos na ako sa mga ganyan. Kaswal nitong tugon. Ay, sana all. Tapos na. Biro pa ni Argus sa kanilingon ng mga nagiinuman na nasa kabilang side. Mga kasama ba yung mga nagiinuman? Umiling-iling naman ng magandang babae. Okay. So, tambay lang dito? Tumango ito sa kanya. Sa bagay, presko kasi dito, no? Tapos, ang ganda pa ng tanawin. Yap, tumpak. Dito ako lagi nagbumuni kapag problemado ako sa... Parang ikaw, ang lalim lagi ng iniisip mo. Napaismid si Argus kasunod ng pilit ng ngiti. Awit! Pagkadakay tugon niya. Saglit siyang natahimik. Ilang segundong walang nagsalita hanggang sa basagin na lang ng binata ang katahimikan. Ano nga pala yung pangalan mo? Matapos yung sabihin ni Argus ay nahapyawan niya ang pag-angat ng kilay ng dalaga. Ako nga pala si Argus. Pagpapakilala ng binata. Maiwan na muna kita, ha? Tugon ng dalagita nang nginitian lang siya bago naglakad papunta sa pintuan pababa. Nice meeting you, Argus. Nanlaki naman ang mga mata ni Argus habang sinusundan ng tingin ng babae. Nagmadali siya sa pagkuha ng mga sinampay at sinundan ng babae. Dahil doon
ay nahulog ang iba pa niyang mga damit kaya natigilan muna siya at pinagkukuha ang mga ito. Dahil din tuloy doon kaya nagtawanan ng mga nagiinuman sapagkat sa pagkaaligaga ay mukha siyang tanga sa nangyari habang dinadampot ang mga damit na nahulog. Ay, ano ba ito? Nalimutan kong kumuha ng laundry tray. Nahihiya niyang sambit. Nang makuha na ang lahat, ay dali-daling bumaba sa 6th floor si Argus pero hindi na niya nakita pa ang magandang babae. Nang nasa 5th floor na siya, bago pumasok ng kanyang room ay laking panghihinayang ng binata dahil hindi na naman niya nalaman ang pangalan ng misteryoso at magandang babae. Hindi niya rin nakita kung saang floor ito namamalagi. Ang bilis naman kasi mawala eh. Wika niya sa sarili pagkalapag ng mga damit sa sofa. Kasunod noon ay napapakamot siyang umupo at pagkalaon ay napaiga sa mga damit. Makikilala rin kita. Muli siyang napabuntong hininga ng malalim bago muling bumalik para itupi ang mga damit. Makalipas ang ilan pang saglit, muli siyang napabuntong hininga ng malalim bago muling bumangon para itupi ang mga damit. Makalipas ang ilan pang saglit, matapos na ang mga ligpitin ay muling nakaramdam ng gutom ang binata. Nang i-check niya ang cabinet sa taas ng lavatory ay wala na siyang nakitang stock na pagkain. Napakamot ulo na naman ang binata. Ang bilis ko naman pala lumamon. Wala na akong budget talaga. Pagkasabing yon ay nagtungo siya sa kwarto para kunin ang pitaka. Sinilip niya rin ang laman ng box ng sigarilyo at 2 piraso na lang ang laman. Dali-dali siyang lumabas at nagpunta sa convenience store at binili na ang dapat bilhin. Nang pabalik na'y nasa lubong pa ng binata ang mga kabataang nag-iinuman sa rooftop ng building apartment. Umiwas siya ng daan dahil maingay na ang mga ito na halatang may tama na ng alak. Kapag nakita siya ng mga ito'y tsak na yayayain na naman siya at baka hindi na rin makatanggi at maawi pa ang lahat sa kung saan. Nasa bandang huli pagsisisihan na naman niya. Nang dumaan ang mga kabataan malapit sa kanya ay nadinig pa ni Argus na nakakayayaan ng mga ito na magpunta sa isang bar. Napailing na lang siya habang sinusunda ng mga ito ng tingin papalayo at pagkatapos ay pumasok na siya sa building apartment. Pagdating sa kanyang room ay kaagad niyang hinanap ang kanyang cellphone. Oh, nasaan na ba yun? Napapakamot niyang ulo habang iniisip kung saan ba niya nailagay ang nasabing gadget. Nang mapagtantong naiwan niya ang cellphone sa rooftop, ay napahimasbatok siya. Ay, oo nga pala. Ulyanin naman talaga Pasigaw niyang bigkas bago muling lumabas ng kanyang apartment room matapos iwanan ang mga pinamili. Nang nasa rooftop na, ay kaagad hinanap ng tingin ni Argus ang madalas niyang pwestuhan. Tinakbo ito ni Argus at doon nga'y nakita niya ang cellphone sa ibabaw ng makapal na barikada. Ay, akala ko nawala na eh. Hinalik-halikan pa niya ang cellphone na parang nobya. Wala pa naman akong pambili. Naku, wag ka munang mawawala ha. Sa kanya tiningnan ng oras. Eksaktong 10:10 na pala ng gabi. Naglakad na si Argus pababa at habang nasa hagdan pa lang siya papunta sa 5th floor ay nakadinig siya ng mga yabag malapit sa kinaroroonan ng kanyang inuupahan. Kasunod ng mga yabag ay ang may hinang tawanan hanggang sa ilang minuto pa'y nadinig na niya ang mga pagkatok. Hindi nakikita ni Argus pero siguradong-sigurado siya na ang katok ay nanggagaling sa kanyang inuupahang bahay. Saglit siyang nagtago sa isang sulok at minatyaga ng mga taong magtatakbuhan matapos kumatok para mahuli ang mga ito. Subalit halos 5 minuto na ang lumipas ay wala na naman siyang nakitang tao na dumaan doon. Putik yung mga yun Bulong niya sa sarili na hahakbang na sana kaya lang ay nakaramdam siya ng tila kamay na humawak sa kanyang likuran. Paglingon ay wala siyang nakitang kahit na sino. Madilim din kasi sa likuran niya kaya hindi siya sigurado kung mayroong tao o wala hanggang sa unti-unting umihip ang malamig na hangin mula sa madilim na bahagi ng kinaroroonan niya. Nang tumama sa balat niya ang lamig ng hangin ay mabilis na nakaramdam ng kilabot ang binata.
dahilan para magtaas siya ng kanyang mga balahibo. Pagtama ng malamig na hangin sa kanyang tenga ay may kung anong tila bumulong sa kanya. Pamilyar ang tinig ng babae at ang pinaka nagbigay kilabot sa pagkatao ng binata ay nang marinig nito ang pagbulong ng kung sino. Habang maaga pa, umalis ka na rito. Pagkatapos ng mga narinig na yon, ay mayroong biglang humawak ng maigpit sa kanang braso niya kasunod ng nakakatakot na sigaw. Hey, anak, ano ba? Napasigaw ng malakas ang binata sa gulat at pilit na pumiglas mula sa pagkakakapit ng kung sino. Nang makatakas na, ay halos madapa-dapa siya sa pagtakbo hanggang marating ang kanilang inuupahan. Pagpasok sa loob, ay kaagad niyang ikinandado ang pinto at umatras habang nakatingin dito. Unti-unti niyang narinig ang mabilis na yabag mula sa labas ng silid, pati ang mga may hinang tawanan na napapalitan ng mga pag-iyak. Ilang saglit pa ay huminto ang mga yon sa tapat ng pinto ng kanyang apartment room. Kasunod ang pagkatok sa pinto ng paulit-ulit. Nung sumipat si Argus sa ilalim ng pinto, ay wala siyang nakitang anino kaya doon na siya kinabahan at napaisip. Naknanto ko naman oh. Anas niya, matapos mapagtanto na tama nga ang kanyang hinala na may multo nga sa lugar na yon. Napatingin siya sa doorknob na mula sa labas ay mayroon kung sinong pilit na pumipihit para mabuksan. Natigilan ng binata at napatangalang doon sapagkat hindi niya rin alam ang gagawin ng mga oras na yon. Hanggang sa ilang saglit pa nga'y nawala ang lahat ng mga yon sa isang iglap. Hindi inaasahan ni Argus sa mga sumunod na nangyari. Mula sa likod niya ay isang malaking imahe ng lalaki ang biglang lumitaw kasunod ng malakas na pagsigaw. Lumayas ka dito! Lumayas ka dito! Lumayas ka dito! Nang mga oras na yon, ay tila kinumuta na matinding takot ang binata. Mula sa paanan niya ay kaagad gumapang ang kilabot hanggang yakapin at lamunin na siya ng namamayaning sintak. Pakiramdam ni Argus na mga oras na yon ay nanunuot sa pagkatao niya ang pinakamatinding takot. Para siyang nabingi ng mga oras na yon. Lumayas ka dito! Lumayas ka dito! Lumayas ka dito! Kitang-kita niya ang panga ng Ginoo kung paanong lumaylay habang sumisigaw. Sa sobrang pagkasindak, ay napatakbo ang binata sa labas na tila wala sa sarili. Hindi nga niya namalaya na nakapaan na lang pala siya habang nasa labas ng building apartment. Tila natauhan lang siya nang biglang marinig ang boses ng mga kabataang nagiinuman kanina sa rooftop. Nang makita siya ng mga ito ay nilapitan siya at inaya na mag-inom sa apartment room. Dahil walang choice ang binata kaya sumama na lang siya. Sa third floor, sa inuupahan ng mga estudyante siya nagpalipas ng magdamag. Siya na rin ang naging tanggero para maiwasan ang pag-inom ng alak. Matapos ang inuman, eksakto 6:00 ng umaga. Saglit din na nakaidlip si Argus at nang magising siya'y tulog na tulog pa ang mga kabataan. Iniwan na niya ang mga ito't umakyat na sa 5th floor kahit kinakabahan pa rin dahil sa mga nangyari. Hanggang sa ngayon ay hindi pa rin mapaniwalaan ng binata ang mga nararanasan. Kaya habang naglalakad papunta sa apartment room niya, kung ano-anong pumapasok sa isipan niya ng mga oras na yon. Nang nasa ikalimang palapag na siya'y eksakto na nahagip ng paningin niya ang magandang dalaga. Sinundan niya ito hanggang sa pagliko hanggang makarating sa tapat ng pinto ng kanyang inuupaan. Hoy! Pasigaw niyang bigkas dito pero hindi siya pinansin ng magandang babae. Nagpatuloy lang ito sa paglalakad hanggang sa dulo kung saan naroon ang fire exit. Susundan pa sana ni Argus ang binibini kaya lang ay nakarinig siya ng pagbukas ng pinto sa isa pang apartment room na malapit doon. Pagkalingon ng binata mula sa pintong bumukas ay inuluwa ang isang Ginoo. Natigilan si Argus dahil ito ang unang pagkakataon niyang makita ang kapitbahay sa kaparehong floor. Hey, ikaw ba yung bagong nakatira dyan? Tinuro ng Ginoo ang pinto ng inuupahan niyang silid. Opo. Nauutal niyang sambit. Good luck, man. How's your day? Mukhang hindi good
Buti nakatagal ka. Tumatawa ito ng sarkastiko dahilan para magtaka si Argus. Ho? Ano pong ibig niyo sabihin? Lumapit ang Ginoo at binunot ang cellphone nito. Tama ako. Hindi sinabi ni Mami Dion sa iyo yung mga nangyari. Po? Diyan sa inuupahan mo, may 2 nangupahan na magkasunod na namatay. Nang marinig yon ng binata ay kaagad gumapang ang kilabot sa buo niyang pagkatao. Buti na lang, natsyempohan din kita. Huwag ka na lang maingay kay Mami Dion na sinabi ko sa iyo, ha? Kahit natatakot ay patuloy na nakinig si Argus sa sinabi ng kanyang kapitbahay. Nung unang namatay dyan, na isang pamilya, magtatay. Si Kuya Roger, tapos yung mga anak niyang 2 na mahilig makatukyon ng mga pinto. Nang marinig yon ni Argus ay nanlaki ang kanyang mga mata dahil sa sobrang pagkabigla. Doon unti-unti niyang naaalala mga naririnig na pagkatok na inakalang mga apo ng landlady. Ito yun, si Kuya Roger. Driver kasi yan sa kumpanyang pinagtatrabahuan ko, kaya meron akong picture niya. Pinakita ng Ginoo ang cellphone kung saan naroon ang kuha ng nasabing lalaking nagpakamatay. Nalulong kasi sa sugal yan Tapos, sa dami ng utang, binaril ang mga anak niya. Pagkatapos, binaril naman yung sarili. Pagkakita naman ni Argus ay laking gulat niya dahil ito ang lalaking nakita niya na sumisigaw na pinapaalis siya. Tapos, yung babae namang ito, Saglit na nag-scroll ang Ginoo at saka ipinakita sa kanya ang larawan ng isang babae. si Adele yan. Madalas kong maabutan dati sa rooftop yan. Masayahin pa naman. Hindi ko akalain na magpapakamatay rin Balita ko, mabigat daw ang problema sa buhay. Halos lumobo ang ulo ni Argus dahil sa mga nalaman. Nakausap at nakita niya pa ang dalaga sa pag-aakalang buhay ito at hindi isang multo. Hindi niya inaasahan ng mga nalamang yon kaya para siyang masusuka sa dami ng mga revelasyon. Adele, hindi na ako masyadong nag-i-stay dito sa building kasi parang nagpaparamdam siya sa akin Soon and very soon, aalis na rin ako rito. Kaya ang payo ko sa iyo, habang maaga pa, lumipat ka na. Matapos sa mga nalaman ni Argus ay nagpasya siyang umuwi na lang talaga sa kanilang probinsya. Mabuti na lang din ay pumayag si Mami Dion. Bago niya tuluyang iwan ang inuupahan, ay nag-alay muna siya ng dasal sa mga nagpakamatay sa lugar na yon. Idinalangin ni Argus ang pananahimik ng mga kaluluwa upang ang mga susunod na uupa pa sa lugar na yon ay hindi na magambala pa. Wakas!